Kabanata 601. Ayaw ni Jared na maugnay kina Boris at Galen. Kaya sinabi niya kay Theodore, General Jackson, ngayon, naayos lang ang anak ni Mr. Caden. Umalis na tayo. Tapos, tumalikod na siya at gusto nang umalis. Dahil naayos na ang lahat. Akala niya ay wala na. Kailangan niyang manatili pa. Kung paano haharapin ni Jermaine sina Boris at Galen. Hindi siya mapakali. Nang makitang aalis na si Jared. Dali-dali siyang pinigilan ni Boris at napabulalas. Mr. Chance, please, teka, may itatanong ako. At sana ma-enlighten mo ako. Ano ito? Natigilan si Jared. Ginoo, pagkakataon. Dahil pumasok na ang parasite na kumokontrol sa isip kay Mr. Josiah. Bakit naghintay ang utak? Mahigit 1 taon bago makontrol ang kanyang katawan. Ano ang kanilang intensyon? Naguguluhan si Boris. Kung tutuusin, kontrolado lang ng may-ari ng parasito ang katawan ni Josiah sa araw na iyon. Kahit na siya ay nagplano laban kay Josiah mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang iba ay itinoon ang kanilang mga tingin kay Jared nang sabihin ni Boris ang kanyang mga tanong. Dahil gusto rin nilang malaman. Ang dahilan, si Jermaine, sa partikular, ay gustong malaman ang lihim na motibo ng mastermind. Tulad ng sinabi ko kanina, si Mr. Josiah ay nasa vegetative state dahil sa mental impairment na nagresulta mula sa takot, hindi dahil sa pagkalason. Bagamat matagumpay na nakapasok ang mind control ang parasite kay Mr. Ang katawan ni Josiah. Nabigo ang parasito na kontrolin ang kanyang isip at katawan dahil siya ay nakoma. Matiyag ang nagpapaliwanag si Jared. Mr. Si Josiah ay nasa isang vegetative state ng higit sa 1 taon. Upang tiyak na lawak, siya ay mapalad. Kung hindi, maaaring kontrolin ng utak si Mr. Josiah na gawin ang lahat ng uri ng mga kakilakilabot na bagay. Kanina, aksidente mong na-stimulate ang utak ni Mr. Josiah kapag nag-perform acupuncture sa kanya para ma-extract ang toxin. Kinuha ng parasite na kumokontrol sa isip ang pagkakataong kumuha. Kontrol sa kanyang katawan. Na humantong sa kung ano ang nakita namin ngayon. Namula si Boris sa kahihiyan ng malaman na matagumpay na nakontrol ng parasito si Josiah dahil sa kanya. Paggamot, sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hiya at nais na bumuka ang lupa at lamunin siya. Pataas, Ginoo, Chance, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang gumawa ng ganoon sa anak ko? Desperado na si Jermaine. Alam ang utak sa likod nito. Nabanggit ko na dati. Ang parasite na kumokontrol sa isip ay umiiral lamang sa Mapleton. Simula nung mastermind, maaaring linangin ang tulad ng isang malaking parasito. Dapat silang magkaroon ng isang kilalang nakatayo doon. Gayunpaman, hindi ako sigurado tungkol sa kanilang intensyon. Tugon ni Jared, habang natahimik si Jermaine at nakakunot ang noo. Nanlalaki ang mga mata nito. Katwiran ni Theodore. Alam ko kung bakit. Gusto ng mga Mapleton na pakawalan ang bantay sa kanila sa pamamagitan nito. Paraan. Dahil lahat ng Mapleton ay mahusay sa paggamit ng mga lason. Pinangangasiwaan at kinokontrol ng gobyerno ang mga ito. Mahigpit upang maiwasan ang moral na panik na mangyari. Dahil sa pagpapatupad ng naturang mahigpit. Mga regulasyon. Ang kanilang pag-unlad ay pinaghihigpitan. Kaya, dapat ay binalak nilang gamitin ang parasito sa kontrolin si Mr. Caden para ma-relax ang mga paghihigpit sa Mapleton. Dahil hindi sila nang ahas na targetin si Mr. Caden. Direkta, pinili nila si Mr. Josiah, nang marinig ang kanyang pagsusuri. Tumango si Jermaine bilang tugon. Tama ka, naniniwala ako na iyon ang dahilan. Pagkatapos, lahat, ang mga Mapleton, nang higit sa 1 beses, ay gumawa ng ganoong kahilingan. Dahil masyadong komplikado ang usapin.
Pinigilan ni Jared na magkomento dito. Sa sobrang galit, inutusan ni Jermaine si Theodore. Theodore, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Hanapin ang mga Mapleton na nagtatago sa Jadeboro ngayon. Hindi ko sila patatawarin sa paggamit ng ganitong kasuklam-suklam. Panloloko sa anak ko. Bagamat alam ng lahat na ginawa ito ng mga Mapleton. Walang magagawa si Jermaine nang walang anumang patunay. Ang una niyang hakbang ay ang hanapin ang utak na nanakit kay Josiah. Naiintindihan. Malakas na sagot ni Theodore. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bahagyang ngumisi siya at idinagdag. Mr. Caden, natatakot ako na hindi madakip ng ating mga tauhan mula sa Department of Justice ang mastermind. Natatakot ako na hindi madakip ng ating mga tauhan mula sa Department of Justice ang mastermind kahit na kaya natin. Hanapin sila. Mayroon lamang mga martial artists sa Department of Justice ng Jadeboro na tiyak na hindi. Tugma para sa mastermind sa Mapleton. Ang kabilang partido ay kailangan lamang na magtapon ng ilang mga parasito upang makagawa. Naghihirap sila. Nang marinig ni Jermaine ang mga salita ni Theodore, mariin niyang itinaas ang kanyang mga kilay. Sa wakas, dama po ang kanyang tingin. Jared at Boris. Nang mapansin ni Boris na nakatingin sa kanya si Jermaine, agad niyang sinabi, Mr. Caden, General Jackson, ay, may aasikasuhin pa pauwi. Gagawa muna tayo dahil kailangan nating sumakay ng flight papunta sa Princeton. Nangangamba ang mage na patuloyin siya ni Jermaine. Kung iyon ang kaso, hahanapin niya ito. Mahirap tanggihan siya. Kasabay nito, wala siyang lakas ng loob o kumpiyansa na harapin ang Mapletons. Kaya sabik na siyang umalis. Dahil sinabi iyon ni Boris. Walang gaanong masasabi si Jermaine bilang kapalit. Tango lang ang nagawa niya. Dahil doon, mabilis na umalis si Boris kasama si Galen. Pagtingin sa dalawang lalaking naglalakad palayo, napangisi si Theodore. Mga duwag. Magaling lang silang manloko ng iba. Hindi ako makapaniwala na sinasabi niya na siya ang pinakamahusay na mage. Sa Princeton. Anong basura? Theodore, ano ang patuloy mong tinatawag na manloloko kay Boris? Curious na tanong ni Jermaine. Kanina, abala siya sa pagliligtas sa kanyang anak. Kaya wala siyang pakialam nang tawagin ni Theodore si Boris na isang manloloko. Nang makitang nandoon pa rin si Theodore, hindi niya naiwasang ipahayag ang kanyang kuryosidad. Hindi nagpapigil si Theodore. Sinabi kay Jermaine ang lahat ng nangyari sa auction. Pagkatapos makinig sa kanyang pagkukwento, ang huli ay mukhang hindi makapaniwala. Nagulat na sina Boris at Galen ay dumating hanggang sa Jadeboro na magsagawa ng kanilang mga scam. Pagkatapos, naging malungkot ang ekspresyon ni Jermaine nang maalala niya kung paano siya naging magalang kay Boris at niyaya pa siya sa bahay niya. General Jackson, Mr. Caden, dahil nalutas na ang usapin. Dapat ay kumilos na rin ako. Ako pa rin. Kailangang magmadaling bumalik sa Horrington ngayon. Sabi ni Jared. Kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang oras sa paglilinang dahil papalapit na ito sa petsa. Bukod dito, ang panghuhula na ibinigay sa kanya ni Dante bago siya pumanaw ay labis na ikanalito ni Jared. Siya ay walang ideya kung may biyaya o kasawian ang naghihintay sa kanya sa 15 ng Hulyo. Nang makitang aalis na si Jared, halatang balisa si Jermaine at mabilis na sinenyasan si Theodore. Sa kanyang tingin, naunawaan ni Theodore ang kanyang senyales at sinabing, Mr. Pagkakataon. Nakita mo mismo ng iyong mga mata na ang mastermind mula sa Mapleton ay nasa Jadeboro na at sinaktan pa si Mr. Josiah. Kung hindi tayo, hanapin sila sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na magpatuloy sila sa kanilang masasamang gawain. Ngunit dahil sa limitadong kakayahan ng ang kagawaran ng hustisya, mahirap hanapin ang mga ito. Umaasa ako na magagawa mong manatili sa Jadeboro. Sa loob ng ilang araw at tulungan mo kami. Nakasimangot na sagot ni Jared. Gusto na sana niyang umalis dahil nag-aalala siyang baka magtanong si Theodore.
sa kanya para sa kanyang tulong. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na natatakot siya sa mga Mapleton. Ayaw niya lang sayangin anumang oras pa niya doon. Ang paglilinang ay ang kanyang pinaka-prioridad sa ngayon. Bukod dito, alam din ni Jared na ang mga Mapleton na iyon ay hindi magiging walang awa. Ang gusto lang nila ay gamitin ang mga parasito na kumokontrol sa isip upang makakuha ng higit pang mga benepisyo para sa kanilang sarili. Kaya hindi sila nang ahas na pumunta sa lawak ng pagpatay sa iba pa. Kaya naman, wala siyang nais na masangkot sa usapin dahil hindi ito isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Tulad ng para sa ibang mga issue. Wala siyang oras para sa kanila. Nang makita ni Jermaine na tila ayaw ni Jared, sumama siya kay Theodore sa pag-akit sa huli. Ginoo, pagkakataon. Talagang umaasa kaming matutulungan mo kami. Kung hindi, ang mga Mapleton na iyon ay magdudulot ng gulo. Jade Borough, kahit na wala silang lakas ng loob na gawin sa akin sa susunod. Baka target nila yung isa. Mga pinuno. Wala bang may kakayahang supilan ang mga Mapleton sa buong Jade Borough? Sinasabi mo ba sa akin ang lahat? Uupo lang kayo sa inyong mga kamay kung may ilang salamangkero na naninira sa Jade Borough ngayon. Hindi mo ari ni Jared ang kanilang kahilingan. Tiyak, dapat mayroong isang tao sa kabuuan ng Jade Borough na makakapigil sa mga Mapleton na ito. Higit pa rito, mayroon ding Department of Justice na ang namamahala sa kaligtasan ng lungsod. Ang mga tao doon ay pawang mga martial artist. Kung ganoon sila kaina, hindi. Ang kagawaran ng hustisya ay magiging walang silbi kapag lumitaw ang ilang mga highly skilled na salamangkero. Parehong natigilan sina Jermaine at Theodore sa tanong niya. Baka sa mga mukha nila ang pag-aalala. Sa huli, ang huli ang nagsabing, Mr. Chance. Siyempre. May mga taong kayang magpasuko sa mga iyon. Mga Mapleton. Kahit na ang mga highly skilled na mage ay maglakas loob na magdulot ng gulo sa Jade Borough. May makikialam. Gayunpaman, hindi ito nasa ilalim ng jurisdiction ng Department of Justice. So, ibig mo bang sabihin na mayroong law enforcement department sa itaas ng Department of Justice? Nagtatakang tanong ni Jared. Hindi sila ang law enforcement department. Ang mga taong ito ay hindi nakatali sa batas. Walang makakikaye. Kontrolin o utusan sila sa paligid. Kahit lahat ng taga-senador Porta ay walang karapatang mag-utos sa kanila. Sabi ni Jermaine habang umiiling. Sila. Sino sila? Energy cultivator ba sila? Medyo natuwa si Jared. Saglit na natigilan si Jermaine nang banggitin ni Jared ang mga nagsasaka ng enerhiya. Paliwanag ni Theodore, Mr. Caden. Si Mr. Chance ay isang energy cultivator mismo. Ngunit, sa sandaling ito, siya ay hindi sapat na malakas. Lalong nabigla si Jermaine. At natagalan bago siya nakabawi. Hindi, nagtataka si Mr. Chance ay hindi katugma sa iyo. Energy cultivator ka pala. Komento niya, Ginoo, Caden. Mga energy cultivator din ba ang mga taong iyon? Tanong ulit ni Jared. Umiling si Jermaine at sumagot. Hindi ko alam. Kahit alam ko, hindi ko masabi sa iyo dahil nga, confidential. Nang marinig iyon ni Jared, mukha siyang nadismaya. Ginoo, pagkakataon. Ito ay talagang confidential. Halos hindi ko alam ang tungkol dito sa aking sarili. Kaya nga hindi natin may tanong. Sila para sa tulong. Please, Mr. Chance. Kailangan mo kaming tulungan. Nagsalubong ang kilay ni Jared. Ayaw niya talagang makisali. Ginoo, Chance. Nag-aalala ka ba na maaaring maghaiganti sa iyo ang mga Cooper kung mananatili ka sa Jade Borough? Ako, maaaring bigyan ng babala ang mga Cooper na lumayo sa iyo sa panahon ng iyong oras sa lungsod. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ka magiging nasaktan. Ipinapalagay ni Theodore na si Jared ay natatakot sa mga Cooper. Kaya naman ginawa niya iyon. Deklarasyon. Naguguluhan na tanong ni Jermaine. Mr. Chance, may hinanakit ka ba sa mga Cooper? Tumango si Theodore at ibinahagi sa kanya ang kwento. Matapos malaman ang mga pasikot-sikot ng bagay na iyon.
Mabilis na idinagdag ni Jermaine. Huwag kang mag-alala, Mr. Chance. Ako, maaari ring tumayo para sa iyo. Pareho kayong nagkamali ng lahat. Hindi ako nag-aalala tungkol sa mga Cooper. Kaya lang may iba na ako. Mga bagay na makikita. Si Jared ay hindi natakot sa mga Cooper. Hindi niya kayang mag-aksaya ng oras dahil gusto niya. Linangin. Ginoo. Pagkakataon. Hindi mo dapat maliitin ang mga Cooper. Ang tanging dahilan kung bakit ko kayang apihin ang mga Cooper at stand up for you is that Xander, the head of the Coopers, is still training in alone. Sabay labas niya at nalaman mong pinatay mo ang kanyang anak. Natatakot ako na hindi na siya mag-abala sa pagpapakita sa akin ng anumang paggalang sa oras na iyon. Sabi niya, Jermaine. Nagulat si Jared sa narinig. Ganoon ba kalakas ang mga Cooper? Si Jermaine ay, pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Senador Harry Porta. Siya ay isang tao na kahit si Theodore ay kailangang kumilos. Nang may paggalang sa, kaya, hindi akalain na ang mga Cooper ay nang ahas na magpakita ng pagwawalang bahala sa kanya. Napabuntong hininga si Jermaine at walang sinabi. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Theodore, Mr. Chance, meron isang bagay na hindi mo alam. Ang mga Cooper ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Si Xander at ang kanyang pamilya ay isang collateral branch lamang ng aktwal na pamilya Cooper. Ang kanilang pamilya ay may hawak na napakalaking kapangyarihan at impluwensya sa lahat. Sa ibabaw ng Jadeboro, maging sa buong hilagang rehiyon. Ngunit medyo hindi mahalata ang mga ito. Medyo nagulat si Jared sa paghahayag. Hindi niya inaasahan na ang mga Cooper na nakita niya ay maliit na bahagi ng aktwal na pamilya Cooper. Ginoo, pagkakataon. Lahat ng nakita mo ay mababaw. Malalim ang agos ng tubig sa Jadeboro. Karamihan, hindi man lang mapapansin ng mga karaniwang tao ang tunay na makapangyarihang mga pamilya. Ang ilan ay hindi pa narinig. Sila, pagdaing ni Jermaine. Habang pinakikinggan ni Jared ang paliwanag ni Jermaine. Lalo siyang na-pressure. Bilang isang magsasaka mismo, siya, naisip niya na siya ay walang kapantay bagaman hindi sa lawak ng pagiging hindi magagapi dahil mayroon siyang laging madaling durugan ang kanyang mga kaaway. Doon lang napagtanto ni Jared na ang mga tinatawag. Ang mga kalaban niya ay maliliit na fries. Hindi pa niya nakakaharap ang isang tunay na makapangyarihang pamilya. Gayunpaman, hindi iyon natakot kay Jared. Kung tutuusin, wala siyang kinalaman sa mga makapangyarihang pamilyang iyon. Bilang, hanggat hindi sila nagdulot ng anumang kaguluhan sa kanya. Hindi rin sila guguluhin ni Jared. Ang gusto lang niyang gawin ay alamin ang background ng kanyang pamilya at kung buhay pa ang kanyang ina. Sa pag-aalala na baka matakot si Jared, sinabi ni Theodore, Mr. Pagkakataon, wala kang dapat ipag-alala. Ang mga hindi mahalata na pamilyang iyon ay hindi magta-target ng isang partikular na tao ng ganoon lang. Kaya, sa Jadeboro, kami ay nakikipag-ugnayan pa rin sa mga mayayamang at marangal na pamilya na nasa sirkulasyon. Tumango si Jared at sinabing, sige, I really have some urgent matters to attend to. Kaya hindi ko na kaya. Upang manatili sa Jadeboro ng masyadong mahaba. Maaari akong manatili dito ng 3 araw at tulungan kayong mahanap ang mga Mapleton. Nang marinig ni Theodore ang kanyang pangako, natuwa siya. Salamat, Mr. Chance. Kasama ka. Ang mga taong iyon mula sa Mapleton ay hindi makakatakas. Ang mga Mapleton na iyon ay hindi makakatakas kapag si Jared, na isang energy cultivator, ay gumawa sa kanya. Gumalaw. Nagpahayag din ng pasasalamat si Jermaine. Salamat, Mr. Chance. Sinalubong sila ni Jared ng kalahating ngiti. Ginoo, Kadan. Hindi na kailangan pang magpasalamat sa akin. Kung hindi ko sila mahanap, sa susunod na 3 araw, kailangan ko pa ring umalis. Walang problema, sigurado akong mahahanap sila sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ang oras na ginugol ko sa Senador Harry Porta ay gagawin. Maging walang kabuluhan. Malaki ang tiwala ni Jermaine na madali niyang mahahanap ang grupong iyon ng mga tao mula sa Mapleton.
Kapag sila natagpuan, ang kailangan lang gawin ni Jared ay patuloyin sila. Pagkatapos ng maikling talakayan, umalis si Jared kasama si Theodore. Para naman kay Josephine, Walter, at sa iba pa, sila pa rin. Naghihintay kay Jared sa auction sa Jalsden Auction House. Nandoon pa rin ang bawat miyembro ng Bailey. Walang nang ahas na umalis, nang makita ni Samuel na bumalik si Jared. Nagmadali siyang nagtanong, Mr. Chance, paano nangyari? May kay Mr. Caden. Gumaling na ang anak. Kung pinagaling ni Jared ang anak ni Jermaine, magiging smooth sailing ang buhay niya sa Jadeboro. Pagkatapos ng lahat, magagawa niya ang maraming bagay ng madali kung nanalo siya sa pabor ng isang pinuno sa Senador Eri Porta. Walang pakialam na sagot ni Jared. Oo, ito ay mental impairment lamang. Walang seryoso. Wala siyang binanggit tungkol sa parasite na kumokontrol sa isip. Kahit siya, si Samuel at ang iba pa, baka hindi maintindihan ang sinasabi niya. Sila ay mga martial artist lamang at sa gayon ay hindi pamilyar sa mga bagay na may kaugnayan sa mga salamangkero. Baka sa mukha ni Tristan ang pagtataka. Higit 1 taon nang nakoma si Josiah. Ngayon, walang doktor o profesional ang nakapagpagaling sa kanya. Paano mo masasabing walang seryoso? Ginoo, malamang. Ito ay dahil ang iyong mga medikal na kasanayan ay napakahusay na siya ay gumaling kaagad sa iyong paggamot. Tama iyan. Sigurado ako na iyon ang kaso. Mr. Chance, masyado kang mahinhin. Sabi ni Samuel, Ginoo, pagkakataon. Binigyan ka ba ni na Boris at Galen ng anumang problema? Alam ni Walter na inimbitahan din ni Jermaine ang 2 lalaki. Kaya sigurado siyang may magaganap na alitan sa pagitan nila ni Jared. Pinutol ni Theodore bago sumagot si Jared at sinabing, yung 2 manloloko ay umalis na papuntang Zaprington kasama ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang imahe nila noong sila ay tumakbo palabas ay hindi katulad ng isang master. Alam ng lahat na malamang na walang kakayahan si Boris at umalis dahil nalampasan siya ni Jared. Sa sandaling iyon, mas determinado si Samuel na maging tapat ang mga Bailey kay Jared mula noon. Pasulong. Tanong ni Walter, Mr. Chance, kailan tayo babalik sa Horrington? Unang nagtungo si Walter upang subukan at maghanap ng ilang mga kayamanan. Dahil ang mga bagay ay nabuksan sa naturang paraan. Kailangan niyang malaman kung kailan sila makakabalik. Sa bagay, sa iisang sasakyan sila dumating kaya sila kailangang sumunod sa ayos ni Jared. Ginoo, Grange, pakisamahan muna sina Josephine at Lisbeth. Ako ay mananatili sa Jadeboro para sa ilang araw pa, may kailangan akong gawin. Hindi na nagdetalye pa si Jared dahil ayaw niyang mag-alala si Josephine. Sa sandaling marinig siya ni Josephine, hiniling niya na manatili rin. Para saan? Gusto kong manatili sa likod. Ikaw rin. Ako rin. Pwede akong mamasyal kasama si Josephine. Napakaraming sikat na makasaysayang lugar dito. Tumango si Lisbeth. Hindi. Dapat bumalik kayong 2 ngayon. Tinanggihan sila ni Jared nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling nalaman niya na ang Jadeboro ay isang mapanganib na lugar na may maraming nakatagong puwersa na nakatago sa paligid. Hindi nang ahas na payagan si Josephine na manatili pa doon. Kung sino man sa mga Cooper ang nagpasya na saktan siya, gagawin iyon. Huli na para magsisi siya. Hindi nasisiyahang tumingin si Josephine kay Jared. Ngunit hindi siya naglakas loob na magtantrum. Sa halip, nagpout siya at sinabing, hayaan mo muna akong balon ka. Mas mabuting huwag kang magpakatanga kung mananatili ka. Jadeboro, kapag nalaman ko ang tungkol dito, hindi kita mapapatawad. Relax. Maaaring isang malaking lungsod ang Jadeboro. Ngunit hindi ako makakahanap ng ibang babae na kasing ganda, maamo, at mabait gaya mo. Nakangiting sabi ni Jared. Namula ang kanyang pangungusap. Napaka-insincere mo. Sa kabila ng kanyang mga salita, siya ay nasa cloud 9. Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa puso ni Lisbeth nang makita niyang nanliligaw si Jared kay Josephine.
Nang makita ni Walter ang mahigpit na pagkagat ng labi ng kanyang apo ay napabuntong hininga ito. Natural, siya, alam ang tungkol sa kanyang damdamin. Gayunpaman, hindi ordinaryong tao si Jared. Kung hindi niya iniisip na magkaroon ng ilang higit pang mga intimate. Gagawin ni Walter, hayaan si Lisbeth na manatili sa tabi ni Jared. Maya-maya pa ay umalis na si Walter kasama sina Josephine at Lisbeth. Nais ni Samuel na anyayahan si Jared na manatili sa Bailey. Tirahan. Ngunit ang huli ay hindi nais na magkaroon ng problema sa sinuman. Sa halip, pinahanap niya si Theodore ng isang hotel. Ginoo, pagkakataon. Mangyaring magpahinga sa hotel pansamantala. Kapag mayroon akong balita tungkol sa Mapletons, ipapaalam ko, ikaw. Hindi na kailangan pang makisali si Jared sa paghahanap dahil hindi siya pamilyar sa lugar o mga tao. Si Theodore mismo ang haharap sa bagay na iyon. At kapag nahanap na niya ang mga ito, kakailanganin nila ang tulong ni Jared para makulong sila. Tumango si Jared. Oo naman. Kapag may update ka na, tawagan mo lang ako. Pagkaalis ni Theodore, gusto ni Jared na magtanim sa silid ng hotel. Gayunpaman, halos walang espiritual enerhiya sa isang mataong lungsod tulad ng Jadeboro. Kung wala ang mapagkukunan, ito ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng oras. Linangin. Nang makitang maggagabi na, tinawagan ni Samuel si Jared para imbitahan siyang maghapunan. Gayunpaman, lumingon ang huli. Pababa siya dahil hindi na niya kailangan na ubusin ang pagkain o inumin kapag nasa Transcendence phase. Sa katunayan, si Jared ay maaaring tumagal ng ilang araw nang hindi kumakain at umiinom sa kasalukuyang yugto. At hindi pa rin siya nakakaramdam ng gutom. At saka, hindi niya gustong mapunta sa mga sitwasyon kung saan siya ang magiging sentro ng atraksyon at susubukan ng mga tao na akitin siya. Unti-unting bumukas ang mga ilaw sa kalye. At sinindihan nila ang buong lungsod na nagpaganda sa Jadeboro. Bumaba si Jared. Nagbabalak na mamasyal sa mga lansangan. Samantala, sa dining room ng Cooper Residence, walang kumakain kahit may mesa na puno ng pagkain. Si Sean ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. At ang kapaligiran sa silid ay nakakasakal. Dahil alam mo na ang lalaking ito, si Jared, ay nasa Jadeboro. Bakit hindi ka nalang magpadala ng taong pumatay? Siya at ipaghiganti si Franco. Tanong ng isang binata na nasa 20s na nakaupo sa tabi ni Sean. Ang taong iyon ay anak ni Sean. Si Gavin. Kasing edad niya si Franco. Mas bata lang ng ilang buwan. Sa kabila, na ipinanganak sa parehong taon. Ang kanilang buhay ay ganap na naiiba. Ang ama ni Franco na si Xander ang pinuno ng pamilya Cooper. Kaya ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya ay mas mataas kaysa kay Gavin. Sa makatuwid, ang mga Cooper ay nagbigay kay Franco ng mas maraming mapagkukunan para sa paglilinang mula pa noong siya ay bata pa. Na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang ranggo ng Grandmaster sa murang edad. Sa kabilang banda, ginugol ni Gavin ang kanyang mga araw bilang isang alibughang at babero. Hindi siya nagseselo sa ranggo ng kanyang pinsan o interesado sa paglilinang. Kaya siya, ay hindi kahit isang martial artist. Nabigo sa kanyang walang kwentang anak. Gusto ni Sean na itumba si Gavin. At, minsan ay naisipan pa niyang gumamit ng dahas. Tumahimik ka, wala kang alam. Angal nito sa anak, nang makitang galit na galit ang kanyang ama. Inihagis ni Gavin ang tinidor sa kanyang kamay. Tapos na akong kumain. Palabas na ako. Tumayo siya sa kinauupuan niya at umalis. Malamang sa isang bar. Napakabastos na anak. Sasampalin na sana kita hanggang sa mamatay kung hindi kita biological son. Sean. Sumigaw. Ngunit bingi ang kanyang pagsaway. Nang mawala sa paningin niya si Gavin. Tumingin si Sean sa mesa ng mga pinggan. Nawalan ng gana. Ipinatong niya ang mga palad niya sa mesa. Na nagkawatak-watik dahil sa lakas. Yung paningin. Takot na takot ang mga kasambahay na nakatayo sa gilid kaya kinilig sila. Sa oras na iyon, ang butler ng pamilya Cooper ay sumugod sa silid kainan. Nang makita niya ang gulo sa sahig,
Sinenyasan niya ang mga kasambahay na linisin ito kaagad. Ginoo, Sean, nabalitaan ko na matagumpay na natrato ni Jared ang anak ni Mr. Caden. Kaya naman si Mr. Caden ay magalang sa kanya. Ulat niya. Umasim ang ekspresyon ni Sean. F***K. Ang brat na iyon ay may ilang mga tricks up ang kanyang mangas. Managing the curry favor. Kasama si Jermaine. Parang wala kaming magagawa sa kanya kapag nasa Jadeboro siya. Tatalakayin ko ang bagay kay Xander kapag nakalabas na siya. Pagkahilig. Bamulong ang mayordoma sa tenga ni Sean. Mr. Sean. Nalaman ko rin ang tungkol sa isa pang piraso ng impormasyon. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Sean hanggang sa tuluyan na itong napalitan ng tuwa. Totoo ba? Sigurado ako. Narinig ko ito mula sa kasambahay ni Mr. Caden. Ang paninindigan ng mayordomo. Na tumango. Matigas ang ulo. Magaling. Kung gayon, hindi natin kailangang dungisan ang ating mga kamay. Tumawa ng malakas si Sean. Makipag-ugnayan sa Mapletons. Ako. Gusto ko silang makilala. Opo, Ginoo. Tumango ang mayordomo at umalis. Sa isang masayang mood, si Sean ay nagkaroon ng tusong kinang sa kanyang mga mata habang binibigkas niya. Oh, Jared. Ang tanga mo. Masaktan ang mga Mapleton sa lahat ng tao. Gusto kong makita kung maaari mong iwanan ang Jadeboro sa isang piraso. Samantala, si Jared ay naglalakad sa mataong kalye ng Jadeboro at tinitingnan ang maganda. Mga ilaw sa magkabilang gilid ng bangkita. Bigla, nakaramdam siya ng mahinang espiritual na pakiramdam na gumagalaw patungo sa kanya mula sa likuran. Isang kunot ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay. At nagsimulang bumilis ang kanyang puso. Walang sino man maliban sa mga nagsasaka ng enerhiya ang maaaring gumamit ng kanilang espiritual na kahulugan para sa inspection. Kahit na ang pinakamalakas sa, hindi sila mabuo ng mga salamangkero. Nabuo ni Jared ang kanyang espiritual na pakiramdam pagkatapos na pumasok sa Transcendence Phase. Ngunit ito ay mahina. Gayunpaman, nakakatulong pa rin ito, o hindi niya matuklasan na may nagmamasid sa kanya. Walang lakas ng loob na magsalita o gumawa ng anumang di kinakailangang paggalaw. Nagkunwari siyang walang kaalam-alam habang siya nagpatuloy sa paglalakad pasulong. Sa sandaling iyon, nasa sabik siya ngunit kinakabahan dahil ito ang unang pagkakataon na makatagpo siya ng isa pang enerhiya. Magsasaka maliban kay Draco. Gayunpaman, wala siyang ideya kung bakit sinusundan siya ng kabilang partido at kaibigan man o kalaban ang huli. Sa pagpapanatiling kalmado sa harapan, naglakad si Jared sa isang eskinita na may kaunting mga dumadaan at madilim na ilaw. Sa loob, ang mga beauty parlor ay may linya sa magkabilang gilid ng passageway. Ang kanilang mga pink na neon lights ay nagliliwanag ng nakakaakit na ningning. Sa sandaling iyon, ang mga babaeng kulang sa bihis ay nakatayo sa pasukan ng bawat parlor. Na nag-drum up ng mga customer. Pumasok ka at magsaya, Ginoo. Tawag ng isa sa kanila. Sumenya sa kanya. Halika rito, Ginoo. My girls here are young. Isa pang babae sa katabing beauty parlor. Sigaw. Karamihan sa mga lalaking dumaan sa lugar ay mga John. Iniisip na isa si Jared sa kanila. Nagsimulang sumigaw ang mga babae para sa kanyang atensyon nang makita siyang lumiko sa eskinita. Nakaramdam ng kaunting awkward si Jared dahil hindi pa siya nakakapasok sa eskinita para sa kasiyahan. Pinili lang niya ito. Iniisip ito. Nagkaroon ng mas kaunting tao at dimmer lighting. Na magbibigay sa kanya ng pagkakataong malaman ang taong sumusunod. Kanya, gayunpaman, hindi siya nang ahas na tumingin sa kanyang balikat ng padalos-dalos. Sa halip, lumapit siya sa isa sa mga babae. Kailan? Nakita ng babae si Jared na papunta sa kanya. Agad niya itong tinanggap ng nakangiti. Magaling ka, Lasa, Mister. Ako ang pinakamaganda sa lugar na ito. Kasama mo rin ba ang lalaking nasa likod mo? Kailangan kong maningil. Ikaw pa kung gusto niyong dalawa ang magkasama. Sa sinabi ng babae ay ikinatagilad ni Jared ang kanyang ulo. Noon niya nakita ang isang matipunong lalaki na nakatayo ilang metro. Sa likod niya,
sa paningin ng lalaking iyon. Ang matinding pagkabigla at kakilakilabot ay bumaha kay Jared. Bagamat alam niyang mayroon siya, nakatagpo ng isang makapangyarihang tao dahil naramdaman niya lamang na pinagmamasdan siya ng mga ito ng may espiritual na kahulugan. Sa buong paglalakbay, ito ay masyadong malabo para sa kanya upang mapagtanto ang kanyang kalapitan. Kung sasalakayin siya ng lalaki mula sa likuran, hindi niya ito maiiwasan. Sa isiping iyon, si Jared ay isang bundle ng nerves. Hindi tayo magkasama, sagot niya sa babae. Umiling. Clueless pa rin siya sa motibo ng matipunong lalaki kaya hindi niya ito direktang hinarap. Hindi kayo magkasama. Nataranta ang babae ngunit maya-maya ay humarap sa lalaking nasa likod ni Jared. Nakangiting ng aakit, sinabi niya, nandito ka rin para magsaya. Mister, dapat ay mahusay ka sa kama. Paghusga, mula sa iyong pangangatawan. Pinakagusto ko ang tipo mo. Paano kung bibigyan kita ng discount mamaya? Parang gusto ng babae na parehong pumasok sa parlor niya si Jared at ang matipunong lalaki. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang medyo may edad na babae mula sa isa sa mga parlor. Nadumura, walang hiyakang B***. Ay, pinaplano mo bang i-hook ang lahat ng negosyo? Kailangan din nating kumita ng pera. Nakikita ko kung ano ang ginagawa mo. Sa tingin mo, mapapaalis mo kami dahil lang sa bata ka. Hindi ka ba natatakot na mamatay sa kama? Agad siyang lumapit sa matipunong lalaki. Mister, mas matanda ako pero mas may karanasan kaysa sa mga kabataan. Mas affordable din ako. 50 ang gagawin. Suyuan ng matandang babae. Nakasandal sa kanya sa pagtatangkang akitin siya sa kanyang malaking dibdib. Gayunpaman, ang matipunong lalaki ay parang estatwa. Palibhas ay hindi nabigla sa mga pagsulong ng mga kababaihan. Hindi niya ginawa, huwag mo silang sulyapan. Tinitigan lamang si Jared. Dahil sa pagiging mapagkompetensya, lumapit din ang nakababatang babae sa matipunong lalaki. Magaling ako sa 50, din, Ginoo. Hindi ko gusto o kailangan ang iyong mga serbisyo. Scram. Patayin ang mga ilaw. At matulog. Sabi ng matipunong lalaki. Walang emosyon ang mukha niya. Natigilan ang dalawang babae pagkatapos niyang magsalita. Makalipas ang 1 segundo, blanko silang nakatingin sa kalawakan. Sa harap nila at tumango ng kahoy na parang kinokontrol. Oo. Pagkatapos, bilang pagsunod sa kanyang utos, bumalik sila sa kani-kanilang mga parlor at pinatay ang mga ilaw. Nang patayin ang mga ilaw, binalot ng dilim ang eskinita. Isang flash ng solemnity ang bumalatay sa mukha ni Jared nang masaksihan niya ang eksenang iyon. Hindi niya nakita ang matipunong lalaki na gumamit ng anumang mag-e-craft o umawit ng anumang mga spells. Ngunit ang dalawang babae ay tila nakukulam. Sinunod ang bawat salita niya. Aminado. Alam na alam ni Jared na siya mismo ay hindi nagtataglay. Ganoong mga kasanayan. Alam niyang wala siyang kahit katiting na pagkakataong manalo kung magpas siya ang lalaki na atakihin siya. Sa katunayan, siya, baka hindi man lang makayanan ang counterattack. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Jared sa wakas. Napangisi ang mga sulok ng labi ng matipunong lalaki sa tanong nito. Nagulat ako na nahanap mo. Out sinusundan kita. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa Transcendence Phase. Ikaw ay dapat na isang walang talo. Pag-iral sa mata ng mga tinatawag na martial artists ngayon. Sa halip na sagutin ang tanong ni Jared. Itinuro niya ang kanyang cultivation rank. Ang kanyang mga salita ay nagpatibay sa palagay ni Jared ang lalaking nauna sa kanya ay isang energy cultivator tulad niya. Gayunpaman, ramdam niya ang galit ng kabilang partido sa kanya. Sino ka? Dapat ay naabot mo na ang Transcendence Phase para magamit mo ang espiritual. Sense the probe around. Gayunpaman, pinalis mo ang mga babaeng iyon sa isang pangungusap. Ito ay nagpapakita na, ang iyong mga kakayahan ay higit na mataas kaysa sa Transcendence Phase. Baka naabot mo na ang Golden Core o Nascent Soul. Seryosong tanong ni Jared. Hinamak siya ng matipunong lalaki at sinabing, hindi mo na kailangang manghula. Kahit ano pa, hinding-hindi mo makakamit ang ranggo ko.
Sumunod ka sa akin ng masunurin ngayon. At hindi kita sasaktan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jared. Hindi mo kailangang malaman iyon. Malalaman mo pagdating mo doon. Tumanggi ang lalaki na ibunyag ang anumang impormasyon. Hindi ako susunod sa isang estranghero kung hindi mo sasabihin sa akin. Tumanggi si Jared na sundan ang lalaki. Kahit alam niyang matatalo siya sa huli. Hindi siya bulag na lalakad. Sa isang bitag ng kamatayan. Ang pagbaba ng walang laban ay hindi naaayon sa kanyang pagkatao. Sa tingin mo ba ikaw ay nasa posisyon na pumili? Naglabas ng aura ang lalaki at nilamon nito si Jared. Naramdaman ang aura na bumabalot sa kanya. Mabilis na pinakawalan ni Jared ang napakalaking espiritual na enerhiya na naipon sa kanyang kalahati. Katawan para labanan ang aura ng lalaki. Nako! Ang pagtutol ni Jared ay parang malambot na bato na nakatayo sa gitna ng malalakas na agos ng agos. Ito ay mahina at lumubog sa loob ng ilang minuto. Hindi na siya nakatiis sa pressure. Bumagsak siya sa isa, tuhod at umubo ng isang subo ng dugo. Ang sayan ng mga Derigons ay walang iba kundi isang habulin ng palda. Tawa ng tawa ang lalaki kay Jared. Kalunos-lunos na estado. Umihip ang hangin parang talam kasabay ng pagtawa ng lalaki. Na tumama sa katawan ni Jared. Na umagos ng dugo mula sa bawat sugat. Gayunpaman, ang lahat ng mga pinsala ay menor de edad at hindi nakamamatay. Ito ay maliwanag na ang lalaki ay walang intensyon na patayin si Jared. Kung hindi, ang huli ay matagal ng patay. Kanina, mga Derigon, alam mo ba ang identity ko? Kumunat ang noo ni Jared. Wala siyang masyadong pakialam sa mga sugat niya pero, curious sa bigkas ng lalaki. Baka may clue ang lalaking ito sa background ko. Noon pa man ay gusto kong malaman ang aking pagkatao at kung sino. Ang aking biological mother ay, hindi pa rin sumusuko ang binata sa kaisipang iyon mula nang malaman niya iyon. Ampun siya, if you want to know about your background, then follow me obediently, else mas marami kang sugat. Sa katawan mo, binawi ng lalaki ang kanyang aura. Halos agad-agad, naramdaman ni Jared ang pagdurog ng presyon sa kanyang paligid. Malayo, dahil hindi na niya kayang umangkop sa biglaang pagbabago. Bumulwak siya ng isa pang subo ng dugo. Nang makitang walang tigil ang paglabas ng dugo ni Jared. Umiling ang lalaki. Masyado kang mahina. Akala ko kaya mo. Pigilan ang aura ko simula nang umabot ka sa transcendence phase. Gayunpaman, ang iyong pisikal na katawan ay masyadong mahina. Ikaw, hindi man lang napalakas ang iyong katawan. Buti na lang at nagamit ko lang ang ikatlong bahagi ng lakas ko. O ikaw, patay. Kung mangyayari iyon, hindi ko maklaim ang reward. Napuno ng paghamak ang mga mata ng lalaki. Wala sa kanya ang mga kakayahan ni Jared. Napatulala si Jared sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng huli sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Kahit na siya ay patuloy na nilinang at naghanap kung saan-saan para sa mga mapagkukunan upang mapabuti ang kanyang ranggo. Hindi. May nagsabi sa kanya ng kahit ano tungkol sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Kahit si Draco ay hindi nagturo sa kanya tungkol dito. Sabi mo kailangan mo akong buhay para mag-claim ng reward. Ipinadala ka ba ng mga Cooper? Napatitig si Jared sa lalaking nasa harapan niya. Hindi ko maliitin ang mga Cooper kung makakapag-hire sila ng isang makapangyarihan. Lalaking katulad niya. It won't bode well for me kung mahulog ako sa kamay nila. Ang mga Cooper, sino yan? Nataranta ang lalaki kung sino ang tinutukoy ni Jared. Ang mga Cooper mula sa Jadeboro kasama si Xander bilang kanilang pinuno ng pamilya. Hindi ka ba nila kinuha? Dahil walang ibang kalaban si Jared sa Jadeboro. Ang pamilyang Cooper lang ang naiisip niya. Naiinis ang dila ng lalaki. Ang mga Cooper ay wala. Kailangan nilang lumuhod. Salubungin ako kung makita nila ako. Paano nila ako nagagawang kunin? Kung ganoon, bakit ka nandito para dakpin ako? Sino nag-utos sa'yo? Gustong malaman ni Jared kung sino ang humahabol sa kanya. Tumigil ka nga sa maraming tanong. Malalaman mo pagdating mo doon. Sumunod ka sa akin ng tahimik kung ayaw mo. Magdusa.
Nawalan na ng pasensya ang lalaki at ayaw nang makipag-chit-chat pa kay Jared. Hindi ako sasama sa iyo. Umiling ang huli. Nagkaroon siya ng tiwala nang malaman na hindi siya papatayin ng lalaki. Ayokong sumunod sa kanya, sa isang lugar na hindi alam. Nagpasya siyang lumaban ng buong lakas. Sa patuloy na pagtanggi ni Jared. Sumigaw ang lalaki, habang inaabot niya ito para sunggaban siya. Sumigaw siya, "Brat, ikaw, wala kang masabi sa bagay na ito." Napakabilis ng galaw ng lalaki kaya ni Jared ay wala ng oras para mag-react. Sa paglipas ng panahon, biglang lumitaw ang isang figure at tumayo sa harapan ni Jared. Ang tao, kumidlat din ang paggalaw kaya hindi niya alam kung kailan nagpakita ang una sa kanyang harapan. Para sa pangalawa, ang buong akala niya ay nasa harapan niya ang taong iyon. Boom! Matapos ang malakas na suntok, napaatras ng 3 hakbang ang matipunong lalaki. Medyo nanginginig ang nakalahad niyang braso. Sa wakas, nakuha ni Jared ang malinaw na pagtingin sa taong nagligtas sa kanya. Nakatayo sa harapan niya si A. Lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan. Ang huli ay tila mahina kumpara sa matipunong lalaki. Ngunit siya, nagawang labanan ang huli sa pamamagitan lamang ng isang welga. Bull! Gaano kakatapang na makisali sa mga gawain ng Derigons gamit ang iyong mga kakayahan? Ang nasa katanghaliang gulang, sabi ng lalaki sa panghahamak. Sa kabila ng panunuya mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang matipunong lalaki, hindi man lang nagalit si Bull. Sa halip, ngumiti siya, ipinakita ang kanyang malaperlas na puti. Rayleigh Derigon, nakikigulo lang ako, huwag kang magalit, hinding-hindi ako mangangahas na makisali sa mga gawain ng iyong pamilya. Aalis na ako ngayon. Pinagmasdan ni Jared habang umabot ng 180 ang ugali ni Bull. Kanina pa niya ito tinatrato ng pang-asar. Gayunpaman, kumikilos ng napakaalipin sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Rayleigh. Nang lumiko si Bull upang umalis, hindi man lang namalaya ni Jared kung paano ito ginawa ni Rayleigh. Ngunit pumasok ang huli, sa isang kisap mata ang dinaanan ni Bull, na pumipigil sa kanya sa pag-alis. Natigilan si Bull. Rayleigh, sabi ko sa'yo nakikigulo lang ako. Hindi ba ako pwedeng umalis? Sa tingin mo makakaalis ka pa? Nagniningning sa mga mata ni Rayleigh ang pamatay na hangarin. Nawala ang lahat ng bakas ng ngiti sa mukha ni Bull habang matamang nakatitig kay Rayleigh. Biglang, isang alon nang sumabog mula sa kanya ang malablade na aura, na umaakay patungo kina Rayleigh at Jared. Walang magawa si Jared laban sa malablade na aura dahil napagtanto niyang hindi niya ito maiiwasan kahit na ano. Direksyon kung saan siya lumipat. Tumayo ka, huwag gumalaw. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Rayleigh sa tapat ng tenga ni Jared. Kaagad pagkatapos, narinig ni Jared ang sunod-sunod na tunog ng mga kalabog habang ang parang sibat na enerhiya ay dumating sa kanya. Paraan. Pero parang tumama sa bakal. Sunod-sunod silang tumalbog. Natarante si Jared. Dahil hindi niya magawa, nararamdaman ang anumang pagbabago sa espiritual na enerhiya sa paligid niya. Sa madaling salita, walang proteksyon na kalasag na nabuo. Sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya sa lahat. Kaya kung ano ang eksaktong proteksyon sa kanya mula sa nakakatakot na puwersa. Labis na naguluhan si Jared. Alam niya iyon sa sarili niyang lakas. Kahit na talagang tumuntong siya sa langit. Realm. Ang kanyang antas ng tagumpay ay itinuturing na balewala. Kinundena niya noon ang sarili dahil sa pagkukulang. Karanasan at nais na makilala ang kanyang mga kapwa tagapangasiwa ng enerhiya. Pero ngayong may nakilala siyang isa. Ito na, sobrang shock sa kanya. Matapos ang pagsabog ng kanyang aura, hindi na nagpatuloy si Bull sa pakikipaglaban. Sa halip, tumalon siya ng 12-dosenang taas. Metro, sinusubukang tumakas sa pagitan ng mga gusali. Hindi siya pinayagan ni Rayleigh na tumakas. Sinundan niya ito at pinalo ng suntok sa balikat niya. Katawan ng toro, bumagsak mula sa itaas, bumagsak ng husto sa lupa, na lumilikha ng bunganga sa ibabaw nito. Kung ang isang ordinaryong tao ay mahulog mula sa napakataas na taas, sila ay mababawasan sa isang madugong pool.
Gayunpaman, pagkatapos tumama si Bull sa lupa, gangulong siya at bumangon ng walang anumang pinsala. Rayleigh, kailangan mo ba akong patayin? Kaya kung magpanggap na wala akong nakita at tuluyang umalis sa Jadeboro. Napatingin si Bull kay Rayleigh nang may takot. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa'yo? Ngumisi si Rayleigh at sumugod kay Bull. Sinubukan ni Bull na harangan ang impact gamit ang nakaunat na mga kamay. Ngunit hindi siya naging mabilis. Sa isang malakas at mapurol na katok, bumagsak ang malaking katawan ni Bull. Tumingin si Jared ng malapitan at natuklasan ang isang butas sa mukha ni Bull na kasing laki ng hinlalaki ng dugo na walang tigil na bumubulusok na dugo. Pagtingin sa bangkay ni Bull, naramdaman ni Jared ang isang alon ng kalungkutan na bumabalot sa kanya. Mahirap siguro, makamit ang espiritual na kapangyarihan ng antas ng Bull. At ang mamatay ng ganoong kabilas na kamatayan sa kanyang antas ay isang awa. Matapos patayin si Bull, kumilos si Rayleigh na parang nakapatay lang ng lamok habang dahan-daang lumingon kay Jared at sinabing, "Ayos ka lang ba?" Tumango si Jared. "Oo, magaling ako at buhay." "Sino ka? Bakit mo ako niligtas? Sino ako sa lupa?" Napagtanto ni Jared na ang lalaking ito, si Rayleigh, ay dapat malaman kung sino siya. Kung hindi, hindi niya siya nailigtas. Higit pa rito, binanggit ni Bull na siya ang young master ng pamilya Deragon. At ang middle-aged na lalaking ito na nagligtas sa kanya ay tinawag na Rayleigh Deragon. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. May mga bagay na kapag nalaman mo, mas makakabuti ito para sa iyo. Sinagot nga ni Rayleigh ang tanong niya pero kumuha siya ng tableta at ibinigay sa kanya. "Ibalik mo ito at ubusin mo. At huwag makipagsapalaran sa labas ng hindi kinakailangan sa hinaharap. Pagkatapos mong matapos ang iyong mga gawain, bumalik sa Jadeboro." Tinanggap ni Jared ang tableta ngunit hindi nasiyahan ang kanyang kuryosidad. "Nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring sabihin sa akin kung sino ako. Ako ba ay ina po ng pamilya Deragon? Alam mo ba kung sino ang nanay ko?" Nang banggitin ni Jared ang kanyang ina, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rayleigh. Gayunpaman, hinailan niya ang sarili. Sabay-sabay ulit ng napakabilis at malamig na tumingin kay Jared. "Huwag ka nang magtanong. Maiintindihan mo." Lahat pagkatapos ng ika-15 ng Hulyo. Nagulat si Jared na alam ni Rayleigh ang tungkol sa kasunduan nila ni Draco. "Kilala mo naman si Draco, di ba? Paano mo pa nalaman ang tungkol sa kasunduan natin?" Hinawakan ni Jared ang mga balikat ni Rayleigh. Napagtanto niya na nang makilala niya si Draco sa bilangguan. Ang huli, itinuro sa kanya ang paraan ng espiritual na paglilinang ng enerhiya ng sinasadya at hindi sinasadya.